Sir Neb, tawagin mo na lang akong Emmy. Nangyari itong karanasan ko kani-kanina lang. Sana po mapili niyong maisama sa narration niyo itong kwento ko. Grade 12 na po ako at isang working student. Nagmo-module po ako dahil nga may trabaho ako. Isa sa mga activity namin ngayong linggo ay may involved na pagsayaw. Nahihiya akong sumayaw sa sala kaya nagkulong ako sa kwarto. Kaso hindi naman nalalak ang pinto ng kwarto namin. Sira kasi ang doorknob kaya chinechempo ko na lang na walang tao kanina. Sigurado kasi na pagtatawanan ako ng mga kapatid ko kapag nakita na sumayaw ako. Maiksi lang naman yung pinili kong sayaw sa TikTok. Nagmamadali nga kasi ako. Hindi naman ako marunong sumayaw kaya hirap na hirap akong aralin yung steps. Hindi ko kabisado kaya gumamit ako ng dalawang cellphone. Yung isa ay nagre-record habang yung isa naman ay kinukopyahan ko ng steps. Sumasayaw na nga ako. Tapos bigla ba naman akong may narinig na kaluskos sa may likuran ko, which is yung bintana. Napatigil agad ako at lumingon. Wala namang tao. Tsaka kung may tao man, ay madali kong makikita sa screen ng cellphone na nagre-record. Inulit ko yung recording at nagsimula ulit na sumayaw. Maya-maya, narinig ko na naman yung kaluskos sa may bintana na parang may nagtataas ng plastic na harang sa labas noon. Wala naman akong makitang tao sa screen kaya inisip ko na lang na aso o pusa na inaabot yung plastic. Tuloy lang ako sa pagsayaw tapos tuloy rin yung kaluskos kaya hindi na ako nakapag-concentrate. Sumilip uli ako sa bintana pero wala naman akong makitang aso o pusa. Medyo kinabahan na ako kaya tinigil ko na lang ang pagsayaw. Noong inabot ko na yung cellphone na pang-record ay may kaluskos na naman. Napatingin ako sa kusina at doon sa itaas ng ref ay may nakita akong muka na nakatingin sa akin. Nakakapangilabot yung itsura niya, Sir Neb. Nagtatakbo na ako palabas at iniwan ng dalawang cellphone. Hindi ko na natapos yung sayaw ko kasi takot na takot nga ako. Ako lang mag-isa sa bahay. Tapos may ganun pa. Sinumbong ko kay mama yung nangyari noong dumating siya. Kinabitan niya ng kurtina yung bintana roon sa kwarto. Sabi niya, bukas na lang daw ako sumayaw ulit at doon na lang sa sala. Sasabihan na lang niya yung mga kapatid ko na huwag akong guluhin. Kahit talaga pagtawanan ako ng mga kapatid ko, okay lang. At least nakikita ko kung sino ang nanonood sa akin. Pero Sir Neb, hindi ko pa rin maiwasan ang hindi mangilabot kapag naaalala ko yung mukha na nakatingin sa akin. Good morning mga kapasta at sa iyo Sir Neb. Pinili ko talagang mag-send ng kwento na may araw na kasi kinikilabutan ako habang tinatype ko to kagabi. Ngayon ko na lang tinapos itype para hindi nakakatakot. Ako nga pala si Julius. Ang isishare kong kwento ay tungkol sa pinsan kong baby na si Ari. Nangyari ito noong 2015 pa, noong baby pa talaga siya. Mga magwa 1 year old pa lang siya noon. Minsan ay hinihiram ni na mama si Ari kasi siya lang ang baby sa pamilya namin nung time na yon. Gustong-gustong mag-alaga ni na mama ng baby. Ewan ko kung bakit. Nakakainis kaya siya kasi ang ingay-ingay at ang likot-likot pa. Naka-walker na siya kaya kung saan-saan na nakakaikot sa buong bahay. Mahal ko naman si Ari, Sir Neb, pero madali akong magsawa sa pag-aalaga ng baby. So isang beses nga, naiwan kaming dalawa sa bahay kasi namili saglit si mama habang si papa naman ay nasa kabarkada niya. Intrams ng school namin kaya hindi na ako pumasok. Binabantayan ko si Ari pero sige ako sa pagsa-cellphone. Tinalian ko yung walker niya para hindi siya makakapunta sa kusina. Nakahiga ako noon nang may marinig akong kaluskos sa may kusina. Bumangon agad ako para tignan kung ano yon dahil baka may nakapasok na pusa at pakialaman yung ulam sa mesa. Nung makita ko na wala namang kahit na ano o sino sa kusina, hinayaan ko na lang. Balik ako sa pagsa-cellphone. Maya-maya, may kumaluskos na naman. Sabay ng tawa ni Ari. Nakasilip siya sa may kusina. Hindi ko na lang pinansin kasi alam ko na may mga angels ang mga baby at baka ako nakikipaglaro sa kanya.
Kaso noong na-realize ko na tumatawa si Ari sa bawat kaluskos, ay napabangon uli ako. Kinilabutan na ako. Yung tawa pa naman ni Ari ay tumitili siya at parang kumikisay. Mas lalo akong kinilabutan nung bumaling si Ari na parang may hinahabol ng tingin. Naririnig ko pa rin yung kaluskos sa kusina at parang papalabas na siya sa sala. Buti na lang talaga at may tali yung walker ni Ari. Hinila ko yun para mailapit siya sa akin. Tapos kinarga ko na siya at lumabas na kami. Habang papalayo kami ay nakatingin pa rin si Ari sa loob ng bahay. Para bang may hinahanap siya o ano. Kapag naaalala ko yun, tumitindig pa rin ang balahibo ko. Sino kaya yung tinitignan niya ng araw na yon? Noong naghihintay na lang ng kamatayan niya si Lolo Seding, ay may karanasan kami na kababalaghan. Sa mga huling araw niya kasi ay inaswang pa si Lolo. Sabi nga ni na Mama, baka raw ang kinamatay ni Lolo ay yung pang-aaswang sa kanya. 94 years old na noon si Lolo Seding. Magsasaka siya at madalas na gulay at isda ang kinakain. Bihira ang karne at kanin. Yun daw ang sikreto ng mahabang buhay. Tapos samahan pa ng mga pisikal na gawain at maagang pagtulog. Si Lolo Seding ay lolo ni na Mama at sabi pa niya sa buong buhay raw niya ay hindi pa niya nakitang nagkasakit ng malubha si Lolo. Kaya ginagaya namin ang mga ginagawa niya. Effective naman kasi hindi talaga kami tinatablan ng malalang sakit. Kaso ayun nga, katandaan na mismo ang nagpahina kay Lolo. Noong mga time na nahihirapan na siyang bumangon, ay kinuha na siya ng anak niyang si Lolo Omeng sa bukid. Sinama na ni Lolo Omeng si Lolo Seding sa bahay nila para maalagaan. Lagi kaming nagpupunta kina Lolo Omeng para bisitahin si Lolo Seding. Doon na nga namin nalaman na inaaswang si Lolo. Sabi ni Tita Dolor na anak ni Lolo Omeng, tuwing gabi raw ay may naririnig silang kaluskos sa may gilid ng bahay. Lalo na roon sa malapit sa kwarto ni Lolo Seding. Para daw may nagkukuskus ng styro sa pader. Kapag daw maririnig na nila yung kaluskus na yon, ay uubuhin si Lolo at mahihirapan ng makatulog. Kaya ang ginagawa ni Lolo Omeng ay nagsusunog ng goma sa malayo. Nawawala naman daw yung kaluskos, pero kapag nawala na yung amoy ng goma, ay bumabalik din. Isang beses nga ay doon ako natulog kina Lolo Omeng. Maaga akong nakatulog noon kaya nagising din ako ng bandang 2:00 ng madaling araw dahil may mga naririnig akong boses. Nakita ko si Lolo Omeng at yung asawa ni Tita Dolor na may dalang itak at papalabas ng bahay. Kinabahan agad ako. Tapos ayun nga, narinig ko yung mga kaluskos sa gilid. Para nga siyang styro na kinakaskas sa pader. Tapos noong lumabas sina Lolo Omeng, may narinig pa akong tunog ng mga hinawing damo. Yung kapag naglalakad o tumatakbo ka sa damuhan. Hindi ako makakilos noon sa sobrang takot. Pero noong pumasok na uli sina Lolo Omeng, ay sinabi nila na naitaboy na raw nila yung baboy. Baboy raw kasi yung umaaswang kay Lolo Seding. Hindi na ako nag-overnight sa kanila simula noon. Hindi raw kasi talaga tinatantanan ng aswang si Lolo Seding kahit na anong pangontra ang gawin nila. Sir Neb, pakitago na lang ako sa pangalang Emil. Sumakay ako ng LRT noon kung saan nakatabi ko ang isang maganda at maputing babae. Napansin kong parang hindi siya mapakali. Palinga-linga. Tapos ay yuyuko. Una ay nag-alangan pa ako, pero sa huli ay nagpasya rin ako na kausapin siya. Sabi ko para yatang may bumabagabag sa kanya. Tumingin siya sa akin na parabang tinatansya kung mapagkakatiwalaan niya ako. Wala naman akong balak na pilitin siya kung ayaw niya akong kausapin. Pero nung alisin niya ang tingin niya sa akin, ay tsaka siya nagsalita. Ang sabi niya ay wag daw akong magpapahalata na nag-uusap kami. Baka raw kasi
makahalata sila. Tinanong ko siya kung sinong sila ang tinutukoy niya, pero hindi ako tumingin sa kanya bilang pagsunod sa sinabi niya. Mga aswang daw. May mga aswang daw na nakasakay sa tren na yon. Nabigla ako at napalunok. May sayad yata ang babaeng to sa isip ko. Muli siyang luminga at pagkatapos ay muling yumuko. Tinanong ko uli siya kung paano niya kako nalaman na may mga aswang kaming kasabay doon. Ang sinagot niya sa akin, alam daw niya. Alam na alam niya dahil amoy na amoy niya. Naisip ko tuloy, baka isa rin siyang aswang. Dahil na-curious na ako, inusisa ko na rin kung sino naman sa mga kasakay namin ang aswang. Pwede ko baka akong malaman. Umiling siya. Mahigpit ang pag-iling niya. Hindi niya raw pwedeng sabihin sa akin. Hindi niya pwedeng ipagkanulo sila sa iba dahil mga nganib ang buhay niya, pati na rin ang buhay ko. Kung ganun ka ako, bakit mo pa sinabi sa akin? Baka naririnig ka rin nila dahil sa pagkakaalam ko, ang mga aswang ay may matalas na pandinig at gayon din ang pakiramdam. Sa halip na sagutin ang tanong ko, ay nagmamadali nang bumaba yung babae nang huminto sa isang istasyon ng tren. Ni hindi na ako nito nilingon man lang. Napailing ako. Iniisip ko kung may katotohanan ba ang sinabi niya o baka pinagtitripan lang ako. Pati tuloy ako napalinga sa iba pang katabi ko dahil baka isa sa kanila ang tinutukoy noong babae. Pero ang nakakapangilabot, Sir Neb, ay nung bababa na ako. May 3 lalaki ang sumabay sa akin. Tinapik yung likod ko noong isa, sabay bulong sa akin, "Huwag kang matakot. Tirik pa yung araw. Hindi ka namin gagalawin." Natigilan ako sa paglalakad. Tapos yung 3 lalaki, nagtawanan lang, sabay naglakad na palayo. Isang magandang gabi po sa ating lahat, Sir Neb. Ako si Tina. Sa araw-araw kong pagsakay sa LRT ay nakasanayan ko na ito. Naranasan ko na po ang makipagsiksikan, makipagunahan, makaramdam ng tawag ng kalikasan sa oras na hindi dapat. At yan po ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Kasalukuyan po akong nakasakay noon sa LRT nang makaramdam ako ng pananakit ng tiyan. As in, parang humihilab talaga ang tiyan ko. Kaya kahit hindi pa ako bababa sa stasyon na yon, ay napababa talaga ako. Naghanap ako ng banyo at swerte naman na may CR sa station. Itinuro ng guard kaya dali-dali akong nagtungo roon. Malas lang dahil nakasara yung CR. Kumatok ako. May sumagot naman. Sa pagkakadinig ko, ang sabi ay sandali lang. Ibig sabihin may tao sa loob. Kahit na jebs na ako, ay pinigilan ko pa rin. Hinintay kong lumabas yung nasa loob. Pero nagtaka ako dahil bakit ang tagal niya naman. Kinatok ko uli yung CR at nakiusap na pakibilisan dahil kailangan ko na talagang gumamit nito. Muli ay narinig ko ang boses na para bang boses ng isang matandang babae. Ang sabi ulit nito ay sandali lang. Nagsimula na akong pawisan ng sobra noon dahil hirap na talaga akong pigilan ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko nga ay nahihilo na ako sa pagpipigil. Hindi na ako makatiis. Kinalampag ko na ang pinto, kasabay ng paghingi ng pasensya sa nasa loob na kailangan na talaga niyang lumabas doon dahil hindi ko na mapigilan ang tiyan ko. Hindi ko na nga namalayan ang paglapit ng isang babaeng staff at iniabot sa akin ang susi. Pasensya na raw kasi dinisinfect nila kanina yung CR, kaya pansamantala itong nilak. Nasyak ako, Sir Neb. Parang biglang umurong yung paghilab ng tiyan ko nang marinig ko yun. Napatitig ako sa susing hawak ko. Tinulungan ako ng babae na mabuksan ng CR dahil nahalata niyang nanginginig na ang mga kamay ko. Sabi ko kay ate kung pwede sana na samahan niya ako. Kahit doon lang siya sa labas ng pinto. Ayoko ka kung mag-isa roon. Napakamot sa ulo si ate pero pinagbigyan niya na lang ako. Habang nasa loob ako ng CR
ay naiisip ko ang boses na narinig kong sumagot sa akin kanina ng 2 beses. Gumagapang ang kilabot sa katawan ko habang iniisip ko yon. Hanggang sa makababa ako sa LRT ay parang umaalingaw-ngaw pa rin sa tenga ko yung boses ng matandang babae na yon. Sa tuwing maririnig ko nga yung salitang sandali lang, ay naaalala ko ang karanasan kong yon. Magandang gabi po, Sir Neb. Isa po akong ghost hunter. Mahilig po akong manood sa channel ni Sir Baron. Naalala ko na pinromote mo siya dito sa channel mo noong minsan. Hindi po ako sikat at wala pa akong YouTube channel. Pero gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang isa sa mga karanasan ko sa larangang ito. Tawagin niyo na lang po akong Dylan. Year 2000 na mangyari ang trahedya na tinawag nating Rizal Bombing, kung saan namatay ang 22 katao at na-injured naman ang nasa 100. Bahagi ng bombing series sa Metro Manila ay ang LRT Blumentritt Station. Hindi ako makapaniwala, Sir Neb, na sa loob ng 22 taon ay aktibo pang nananatili roon ang mga kaluluwa ng mga nasawi. Actually ay taga Mindanao po ako at naisipan ko lang na mag-ghost hunting sa Maynila nang mapasyal ako dito dahil sa isang kamag-anak. At talaga namang grabe ang kilabot ko sa experience na yon. Sa bahaging yon ng LRT, hindi lamang ang mga nasawi sa bombing ang mga kaluluwang naroon. Marami rin silang kasamahang iba't ibang multo. Ang totoo ay hindi ko naman masasabi kung saan-saan pa nanggaling ang iba pang multo na naroon. Pero malinaw ko silang nakikita. Ang iba ay maayos ang itsura na parabang kamamatay lang, habang ang iba naman ay animo mga zombie na palakad-lakad lang doon sa paligid na ubod ng bagal. Hindi muna ako sumakay sa tren at pinag-aralan ko muna ang mga nakikita kong mga kaluluwa. Pinagmasdan ko yung mga galaw nila. Alam kong wala ni isa man sa kanila ang makakapansin sa akin. Gustuhin ko man na kulungin sila sa dala kong ghost box na may orasyon ay hindi ko nagawa dahil nangibabaw sa akin ang awa. Sa palagay ko ay nahihirapan sila sa kanilang sitwasyon, pero wala silang magawa. Ang ginawa ko na lang ay tahimik akong nanalangin. Nag-usal ako ng dasal para sa kanila. Nakaramdam ako ng matinding lungkot habang pinagmamasdan ko sila paikot-ikot lang sa lugar na yon. Walang katiyakan kung saan ba talaga sila papunta. Magandang araw, Sir Neb. Ang kwentong ito ay hango sa totoong karanasan ng tiyuhin ko na halos kalalaya lang mula sa kulungan. Noong bagong dating pa lang daw siya sa selda, nakaramdam na siya ng kakaiba. Si Tito yung taong hindi madaling matakot. Wala siyang inuurungan, kahit yata kamatayan. Pero nung mga sandaling yon, hindi raw niya maintindihan kung bakit nagtaasan yung mga balahibo niya. Maliit lang daw yung selda at medyo kulob, kaya naman maririnig mo talaga yung mga ingay tuwing gabi. Unang gabi pa lang daw ni Tito doon ay may nagparamdam na sa kanya. Nagising daw siya nang may marinig siyang mga ingay. Parang nanggagaling daw yon sa loob mismo ng kanilang kulungan. Yung unang narinig niya ay parang tunog ng nag-uumpugang bakal. Napakalakas daw nun, sadyang nakakabulabog. Nagtaka pa nga raw siya dahil tulog na tulog pa rin yung mga kasama niya sa kulungan. Hindi raw alam ni Tito kung saan nanggagaling yung ingay. Puro tulog naman daw kasi yung mga nakakulong sa katabi nilang selda. Hinayaan na lang daw niya dahil iniisip niya na baka sanay na ang mga yon sa ingay, kaya nakakatulog sila ng mahimbing. Pagpikit daw ni Tito, biglang may sumitsit sa may tenga niya. Tapos naramdaman niya na parang may umupo sa higaan niya. Nung magmulat daw siya ng mata, wala namang nakaupo roon at isa pa, lahat daw ng mga kasama niya ay tulog na nga. Pagdating ng madaling araw, muli na naman daw siyang nagising. Narinig niya kasi
na may umiiyak sa tabi niya. Dinig na dinig niya raw ang paghikbi nito at yung mayat-maya na pagsinghot. Ang nakakapagtaka raw, Sir Neb, busis babae ang naririnig niya, gayong puro naman lalaki ang nandoon sa kulungan. Hindi na raw siya nakatulog nun. Iniisip niya kung tama ba ang hinala niya na minumulto siya. Pero pilit pa rin daw niyang kinukumbinsi ang sarili niya na baka imahinasyon lang niya yon o di kaya parte ng panaginip niya. Sa ikalawang araw na pananatili niya sa kulungan, doon na raw siya talagang nasindak kasi nung magising daw siya, nakita niya na may lalaking nakabitin sa loob mismo ng kulungan nila, sa tapat mismo ng higaan niya. Kisap mata lang daw yon, bigla ring nawala pagkurap niya. Simula raw nang makita niya yon, palagi na siyang dinadalaw ng takot. Gabi-gabi rin siyang binabangungot at kung minsan pa nga ay nakikita niyang may babaeng nakadagan sa dibdib niya. Dahil sa takot, sinikap daw ni Tito na magbagong buhay. Sumasali siya sa mga Bible study at kailanman ay hindi siya nagpasaway para lang mapababa ang sintensya niya. Bagay na nangyari naman. Hindi raw alam ni Tito kung dapat ba siyang magpasalamat sa mga multo. Sila kasi ang naging dahilan niya para makalaya ng mas maaga sa piitang yon. Hello po, Sir Neb. Ako po si Kevin. Nais ko pong ibahagi ang tunay na karanasan ni Lolo. Naikwento niya lang ito sa akin noong nabubuhay pa siya. Nakulong daw si Lolo dahil minsan na siyang naging biktima ng hirap. Dahilan para magbenta siya ng mga, alam mo na, Sir Neb, yung mga gamot na hindi dapat. Nung makulong daw siya, 2 beses sa loob ng 1 buwan kung magkaroon sila ng parang misa sa loob ng kulungan. Dinadalaw sila ng mga pari na mula sa malapit lang na parokya doon. Araw daw ng Biyernes noon, hindi na niya matandaan ang eksaktong petsa. Basta gabi raw nangyari yon. Nagtaka raw si Lolo noon dahil may nakita siyang palakad-lakad na pari na nakasuot pa ng kulay itim. Hindi ito katulad ng mga tipikal na pare na madalas ay nakaputi. Napaisip siya dahil una sa lahat, maghahating gabi na raw yon. Pangalawa, sa susunod na araw pa magaganap yung misa. Sa kabila ng pagtataka niya, sinundan pa rin niya ng tingin yung pare. Nagpunta raw yon sa pinakadulong selda. Nang silipin niya ito, nagulat siya dahil nasa loob na ito ng selda. Ni hindi man niya narinig na bumukas ang pinto, tsaka wala naman itong kasamang pulis para mag-assist sa kanya. Doon na raw kinabahan si Lolo. Alam niyang may kakaiba sa paring yon. Hindi kasi lumilingon o kung lilingon man ito, buong katawan niya ang gagalaw. Parang napakatigas ng leeg niya at napakabagal niya pang maglakad. Nung muli niya itong silipin, nagtaka raw siya dahil wala na doon yung pare. Tinignan pa niya sa iba pang mga selda pero wala doon. Napansin na lang daw niya na parang nabalutan ng usok yung loob ng kulungan nila. Dali-dali siyang lumingon sa likuran niya dahil akala niya ay may nasusunog. Napasigaw na lang daw siya ng sobrang lakas. Nung pagharap niya ay bumungad sa kanya yung pare. Wala daw itong muka na parabang burado dahil hindi niya talaga makita ang itsura nito. Ang malala pa, Sir Neb, bigla na lang daw parang nagwala yung pare at nagsimula nitong iumpog ang ulo niya sa pader. Paulit-ulit daw at talaga namang nakakapangilabot. Dahil sa ingay ng sigaw ni Lolo, nagising lahat ng mga kasamahan niya sa kulungan, pati na rin yung mga nagbabantay. Kinabukasan, nalaman daw ni Lolo na madalas daw talagang magpakita roon yung paring yon dahil malapit lang daw doon ang lugar kung saan ito namatay. Kung paano ay walang nakakaalam. Basta na lang kasing natagpuan doon
ang duguan na bangkay niya. Ako po si Berong Cerneb. Criminology ang kurso ko pero undergrad pa. Sa tulong ng tiyuhin ko ay nakapagtrabaho ako sa isang piitan dito sa probinsya namin. Hindi ko na lang po ibibigay ang ilang mga importanteng detalye. Basta yun po ang naging unang trabaho ko. At doon ko rin first time na naranasan na makakita ng mga kaluluwa. Imposible mang isipin pero totoo pong nangyari ito. Medyo nagtitraining pa ako noon at sumusunod lang sa mga utos. Habang nakatambay ako, may dalawang mag-asawa na sa tansya ko ay nasa 70 na ang edad. Basta matanda na sila, Sir Neb. Pareho ng puti yung mga buhok nila. Dadalawin daw nila yung anak nila at sinabi pa nila sa akin na yun na raw ang huling pagdalaw nila. Naawa ako kaya pinayagan ko lang sila. Pero habang pinagmamasdan ko sila, napansin ko na lang na nakalutang sila ng mga isang dangkal mula sa sahig. Ilang beses akong kumurap pero hindi pa rin nagbabago yung paningin ko. Talagang nakalutang sila. Hindi man lang sila humahakbang pero nakarating sila sa area kung saan nila makakausap yung anak nila. Kahit na kumakabog yung dibdib ko, pinilit ko na lang na maging kalmado. Inisip ko na baka kulang lang ako sa tulog o kaya nagugutom lang ako. Makalipas ang 30 minutos, muli kong nakita yung dalawang matanda. Nakangiti sila habang nakatingin sa akin. Halos masindak ako dahil tulad ng una kong nakita, nakalutang pa rin sila. Nangangatog na yung tuhod ko nang lumapit sila sa akin. Nagpasalamat sila habang ako naman nakatulala lang. Sino ba namang hindi matutulala, Sir Neb? Matapos silang magpasalamat, ay unti-unti silang naging parang usok. Tapos hindi katagalan, naglaho na sila sa harapan ko. Nung makabawi ako sa pagkabigla, pinuntahan ko yung anak nila. Nakita ko na umiiyak ito. Sabi niya, dinalaw raw siya ng mga magulang niya sa kanyang panaginip. Yun daw ang araw ng 40 days nila. Sabay daw kasing namatay yung mag-asawa, kaya sabay din ang 40 days. Yun na raw ang araw na aakyat ang kanilang kaluluwa. Hindi po ako makapaniwala na makikita ko ang mga kaluluwang yon. At hindi ko lang nakita, kundi nakausap ko pa. Kung sa anak nila ay sa panaginip lang sila nagpakita. Sa akin, harapan pa at nakipag-usap pa nga. Malakas ang ulan noon, pero wala namang bagyo. At sa gitna ng malakas na ulan na yon, ay naranasan ko ang isang kakatuwang pangyayari. Ako po si Pete Cerneb. Magandang umaga po sa inyo. Sana ay mabasa mo itong kwentong pinadala ko. Dati po akong barangay tanod sa lugar namin. Kapag ganitong malakas ang ulan, inuutusan kami na maglibot-libot sa area para masiguro na maayos ang lugar namin. At maayos din ang kalagayan ng mga residente. Minsan kasi sinasamantala ng mga magnanakaw kapag ganoong malakas ang ulan kasi hindi mo gaanong maririnig ang mga kalampag kapag nanloloob sila. Naghihiwa-hiwalay kaming magkakasama. Dala-dalawa sa bawat eskinita. Kami ng kapartner ko ang pumasok sa pinakaunang eskinita. Habang sinusuyod namin ang eskinita at napakalakas ng ulan, ay namataan ko ang isang babaeng nakabistida na naglalakad. Wala siyang payong, kaya sabi ko sa kasama ko, lalapitan ko at papahiramin ng payong. Total naman ay nakakapote kami. Tinignan lang ako ng kasama ko, tapos naglakad na ako palayo sa kanya. Sinundan ko yung babae na basang-basa na sa ulan. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, ay ang bagal pa niyang maglakad. Gayong mukha namang hindi siya basta lang naliligo sa ulan dahil sa tingin ko ay panlakad na bestida ang suot niya. Tinawag ko siya pero hindi siya lumingon. Inulit ko ang pagtawag pero hindi pa rin lumingon.
Sabi ko sa sarili ko, baka naman hindi lang talaga niya naririnig dahil nga sobrang lakas ng ulan. Kaya ang ginawa ko ay kinalabit ko na lang siya. Inaabot ko na sana sa kanya yung payong, pero napaatras na lang ako kasi paglingon niya sa akin ay blanko yung mukha niya. As in wala siyang mukha, Sir Neb. Walang mata, ilong at bibig. Pakiramdam ko ay sobrang init ng dampi ng ulan sa katawan ko, kaya nagtatakbo ako palayo sa babae. Nabitawan ko pa yung payong ko sa sobrang takot. Naguluhan at nag-alala yung kasama ko nung ikwento ko sa kanya yung nakita ko. Nang lingunin ko naman yung babae, ay wala na ito. Ang pinaka pinagtataka ko, Sir Neb, wala naman daw nakitang babae yung kasamahan ko. Naririnig lang daw niya na may sinasabi ako. Pero hindi niya maintindihan dahil nga sa lakas ng ulan. Magandang araw po, Sir Neb. Tawagin niyo na lang po akong Susan. Matagal niyo na po akong taga-subaybay, kaya naengganyo po ako na ibahagi rin ang sarili kong kwento na para sa akin ay isang kababalaghan. Nangyari po yon noong minsang pauwi ako galing sa trabaho. Inabutan ako ng malakas na ulan. Tag-ulan na kasi noong panahon na yon, kaya expected ko na rin na mahihirapan akong humanap ng masasakyan. Usually ay mga 5 minuto lang at nakakasakay na ako ng taxi. Pero dahil nga sa ulan ay hindi ko na alam kung gaano ako katagal mag-aantay. Nagpasya akong maglakad-lakad, baka kasi makasakay ako sa kabilang kanto. Habang naglalakad ako, ay naramdaman ko na lang na parang may sumusunod sa akin. Nakaramdam agad ako ng takot dahil madalang ang tao sa daan at madalang din ang daan ng sasakyan sa area na yon. Ang ginawa ko, binilisan ko na lang ang paglalakad. Pero nagulat na lang ako nung makita kong may taong tumatakbo. Hindi ko mawari kung lalaki o babae dahil nakasuot siya ng hood na halos tumakip na sa mukha niya. Tumatakbo siya palapit sa akin, kaya naman napatakbo na rin ako at napasigaw. Yun na yata ang pinakamabilis na pagtakbong nagawa ko sa tanang buhay ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, basta wala akong ibang nasa isip kundi makalayo sa taong yon na sa palagay ko ay isang holdapper. Basang-basa na ako sa ulan sa kakatakbo. Hanggang sa wakas ay makakita ako ng ibang taong naglalakad. Isang matandang babae at teenager na sa tingin ko ay apo niya. Sinabi ko na may humahabol sa akin. Tinuro ko pa yung taong yon na huminto na sa pagtakbo at tumayo lang sa gilid ng isang saradong establishment. Siguro nakita niya na may ibang tao na akong kausap. Pero tinignan lang ako nung matanda at pagkatapos ay lumipat ang tingin niya sa tinuturo ko. At saka muling bumalik ang tingin sa akin. May isang lalaki pa na parating nun. Hinarang yon ng matanda at tinanong dito kung nakikita ba niya yung tinuturo ko. Umiling yung lalaki at natatawa pang sinabi na baka naghahalusinate lang ako. Wala naman daw nakatayo sa banda roon. Tumigil na yung ulan ng mga oras na yon, Sir Neb. Pero nangingilabot pa rin ako sa sobrang takot, kaya hindi ako makapaniwala na hindi nila nakikita yung humabol sa akin. Wala naman daw nakatayo sa banda roon. Sir Neb, alam ko sa sarili ko na hindi ako naghahalusinate at malinaw ko pa rin nakikita yung taong yon nakatayo sa sulok. Nung may dumaan na taxi ay pinara ko agad. Hindi ko na kinausap yung matanda at lalaki. Habang palayo ang sinasakyan ko, ay nilingon ko pa ang taong yon na hindi ako sigurado kung tao nga ba o ano. Nakikita ko pa rin siya na nakatayo doon at nakatingin sa akin. Nakakapagtaka lang, bakit kaya ako lang ang nakakakita sa kanya? Sir Neb, hello po sa inyo. Ako po si Leia. Ang kwento ko po ay tungkol sa naging pamamaalam sa akin ng tatay ko. Sa gitna po yon ng malakas na pagbuhos ng ulan. May bagyo nun, kaya walang pasok ang mga estudyanteng tulad ko. Lahat kaming magkakapatid ay nakapirmi lang sa bahay. Ako po ang panganay at nasa kolehiyo at 2 babae na parehong nasa high school ang mga kapatid ko. Matagal na pong patay si nanay at si tatay naman noong mga panahon na yon
ay nasa banig na ng karamdaman. Sa amin pong magkakapatid, Sir Neb, ako lang po ang may third eye. Madalas po akong makakita ng mga multo. Hindi ko po makakalimutan yung gabing yon, Sir Neb. Habang yung mga kapatid ko ay abala sa kanilang mga cellphone, ako naman ay abala sa kusina. Nagluluto ako ng makakain namin. Nagulat ako nang makita ko si tatay na nakatayo sa pintuan ng kusina. Ang sabi niya, nauuhaw daw siya. Sabi ko naman ba't pa siya bumangon? Sana ay nagpaabot na lang siya ng tubig. Hindi na kumibo si tatay, kaya kinuha ko na lang siya ng tubig. Pero nung iaabot ko na ito sa kanya, ay wala na siya sa pintuan. Sinilip ko siya at nakita kong nakahiga na uli siya sa kanyang papag. Palapit na ako nang mapansin kong parang hindi na humihinga si tatay. Nataranta ako, Sir Neb. Sinabihan ko agad yung mga kapatid ko na tumawag ng tricycle. Pero kalakasan nga ng ulan noon, kaya walang makitang tricycle ang mga kapatid ko. Pilit kong kinarga si tatay. Tinulungan pa ako ng mga kapatid ko. Kakaiba na ang bigat ni tatay, kaya alam kong wala na talaga siya. Kaya lang parang hindi ko pa matanggap. Gusto ko pa rin siyang dalhin sa ospital. Basang-basa na kami ng ulan, pero pinipilit ko pa rin. Sumigaw na yung kapatid ko na wala na kaming magagawa. Kaya dahan-dahan na lang namin na nilapag si tatay. Nung mailapag na namin siya, natigilan ako. Kasi nakita ko si tatay na nakatayo sa tabi ng isang puno na malapit sa bahay namin. Nakatingin lang siya sa aming magkakapatid. Tapos tumalikod na at naglakad palayo. Napaluha na lang ako, Sir Neb, dahil alam kong nung makita ko si tatay na nakatayo sa pintuan ng kusina at sa tabi ng puno, ay sigurado ng kaluluwa na lang niya yon. Sinubukan ko na lang natanggapin, Sir Neb. Pinilit kong magpakatatag para sa mga kapatid ko. Naging maayos naman ang mga buhay namin. Salamat na rin sa tulong ng mga tiyahin ko. Pero hanggang ngayon po kapag naaalala ko yung gabing yon, lalo na kapag malakas ang ulan, hindi ko pa rin po mapigilan na mapaluha. Kasi naaalala ko yung gabi nang mamaalam ang tatay namin.